Jesus. But before that, welcome po natin yung ating kaibigan, yung ating kapatid, yung ating brother in Christ. Kasama niya si Kuya Jethro. So let's welcome Kuya Cesar Tamayo. Pwede po natin palakpakan si Lord. Hallelujah! Ayan, so they are from Baguio, kina Pastor Lotter. Pero ngayon, they are staying sa Lubao, Angeles. So, welcome po sa True Vine City Harvest Church, Pampanga. Sige po, umisan pa, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! We praise you, Jesus. So today, magte-testify tayo kay Satan that we are victorious, more than conqueror, that Jesus is with us. Amen! So, let's read this one. I testify to Satan about what the Word of God says the blood of Jesus does for me. Are you ready? Amen. So repeat after me. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, all my sins are forgiven. all my sins are forgiven. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am redeemed from the hand of the devil. I am redeemed from the hand of the devil. The blood of Jesus Christ, God's Son, The blood of Jesus Christ, God's Son, continually cleanses me from all sins. continually cleanses me from all sin. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am sanctified, I am sanctified, made holy, made holy, set apart unto God. set apart unto God. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am justified, I am justified, made righteous, made righteous, just as if I'd never sinned. just as if I'd never sinned. My body is a temple of the Holy Spirit, My body is a temple of the Holy Spirit, redeemed, redeemed, cleansed by the blood of Jesus, cleansed by the blood of Jesus, so that Satan so that Satan has no place in me, has no place in me, no power over me. no power over me. Through the blood of Jesus, 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 my flesh is cleansed my flesh is cleansed, and my conscience purged. and my conscience purged. Lastly, through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am well able to enter into the Holy of Holies. I am well able to enter into the Holy of Holies. Sige po, palakpakan natin si Jesus. We thank you, Lord God. We glorify you. Sabi sa kanta, come as you are. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, come as you are in the presence of God. Amen. Because Jesus loves us so much. Are you ready? We praise you, Jesus. Here we go. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come,
surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our heart, soul, mind, and strength, we gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Oh, come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, just as you are. Come, oh, now is the time. Come, just as you are. Come, now is the Come on, church, just give your best to Jesus. Praise the Lord. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. And all our treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Sing every tribe, and every tribe will see your glory. Yeah, yeah, yeah. And every nation bow before you, Jesus. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, and as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your majesty, endless love unrestrained. This is our God, and every tribe sing, ayo, 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 ah. And ayo, 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 ah. And ayo, 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 ah. And ayo, 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 ah. Every tribe, and every tribe will see your glory. Every nation, and every nation bow before you. And all our treasure turn to ashes in the light of you, Jesus. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, and every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, and every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, come on, let's declare this. There is none like our God. There is no one like our God. Yes, Lord. There is no
Your matchless, endless love, unrestrained. This is our God, and ever we shall sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love, unrestrained. This is our God, and ever we shall sing. Ayo, 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 ah. And ayo, 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 ah. And ayo, 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 ah. And ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. And ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Hallelujah. Come on, give your best clap for Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. We just want to honor you, Lord, here in this place. Let our worship be a pleasing aroma in your sight, oh God, as we sing this song. Let this be our prayer this morning. Lord, purify our hearts, oh God. Purify my heart. Let me be as gold.
set apart for you. Come on, let's sing it from our heart. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. We'll be ready to do your will. Be ready to only honor you, Lord. Only magnify your name. Jesus, just continue to worship the King of Kings. Come on, church, lift up your voice. We honor you, God. We magnify your name. We appreciate you, Holy Spirit. We do not want to miss the purpose why we came here in this place, oh God. Lalabas kami sa lugar na to na nabago, na punong-puno na iyong pagmamahal, punong-puno ng encouragement, empowered, oh God, motivated in the name of Jesus. Let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall, Jesus. Like a fire shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate every part of me, make me new. And let your spirit come and move within, fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Yeah, yeah. This is what we declare, God. This is what we desire.
Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Yeah, Come on, church, lift up your voice and come like a flood and saturate me now. You're all I want. And come like a wind, sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood, God. And come like a flood and saturate me now. You're all I want. And come like a wind and sweep throughout this place. You're all we Come like a flood, come like a wind, God. Come like a flood, and come like a flood and saturate me. Come on, lift up your voice, church. This is our prayer this morning. And come like a wind and sweep throughout this place. Come like a flood and saturate. Come on, sing it from your heart today. And come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. And come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind, God. And sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood and saturate me now. You're all we Hallelujah, Jesus. We glorify you, Father. We honor you, Lord Jesus. We magnify you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Lord, kagaya po ng apoy na dumadalisay sa mga ginto, sa mga precious minerals, O Lord God, precious stones. Lord, dalisayin mo din po ang aming mga buhay, O God. Purify us, O God, so that we may be able to do your will, Father. So that we may conquer the world, Panginoon. Salamat, O God, that you have loved us first, O God, and you will continuously love us, O God. Lord, kaya kami narito ngayon, O God, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong habag. Hallelujah. Thank you, Lord, that you have forgiven all our sins, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon Diyos. Here we are, O God. Use us. Here we are, O God. Purify us. Here we are. Sanctify us, Father. Thank you, Lord Jesus Christ, O God. Ang bawat isa na nananampalataya at nagtitiwala sa iyo ay pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan. And we are forever grateful, O God. We are forever thankful. Thank you, Lord Jesus. Bless your people. Bless your kingdom, O Lord God. We lift your name on high and we glorify you. And every God's people say, Amen and amen and amen. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Amen. God is good. And all the time. Listen pa. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Sige po, pwede po natin buksan ang ating ilaw at makita natin ang kagandahan at kagwapuhan ng bawat isa. Amen and amen. Ayan. Amen. Sino dito yung excited na patuloy siyang pagpalain ni Lord? Amen po ba? Amen. Pakitapik nga yung katabi mo, handa ka na ba? Ayan, saan kaya tayo magiging handa? Amen? I know that you are ready the moment that you enter this room, this altar, diba? Ready kayo. And you want to experience something sa inyong buhay. Amen po ba? Amen. Sino dito yung merong malaking expectation kay Lord? Amen. Amen. Sabi nga ni Pastor Lotter, pag nagpunta ka sa tahanan ng Diyos, sa gathering na ganito, huwag kang magdadala ng tansan lang. Amen? Huwag ka lang magdadala ng baso lang. Magdala ka, drum. Amen? Kasi naniniwala tayo na aalis tayo dito. Dumating tayo dito, mukha tayong pasas, pero aalis tayo, mukha tayong ubas. Amen? Yes. Amen! Amen. Praise God. So, I know that you are excited. So, let me welcome my beautiful wife to exhort us today. Hallelujah. Pakisabi nga sa katabi mo, it's giving time. It's giving time. Sa kabila din, it's giving time. Yes, hallelujah. By the way po, yung mga envelope natin nandun sa likod. Baka nagtataka kayo wala sa upuan. So, para maiba, thanks to Kuya Anjo. Hallelujah. Amen. Handa na po ba tayo na magbigay? But before that, allow me to share this story sa inyo, church. Actually, nabasa ko lang siya sa Facebook. Pero nagulat ako kaninang umaga. Meron kasi akong shinare sa Facebook. Hindi ko alam kung meron na nakapagbasa sa inyo. Pero it's a story of an employee. Una, empleyado siya na naging business person. Ang sabi niyang ganyan, God is really good. Kasi noong maliit pa lang yung kinikita niya na 9,000 every month, talagang naging faithful siya sa kanyang pagbibigay ng tithes and offering. Magkano yung tithes niya? 450? Ay, sa pagkinsenas. Diba? 450. Kasi 4-5 lang ang kinikita niya every 15-30. Sabi niya ganyan, 450 lang ang aking tithes. Pero alam niyo ba, ano yung prayer niya? Naalala ko si Kuya Abe dito. Ang sinisigaw ng prayer ng taong yon, from empleyado to business person is, Lord, increase my tithes. Yun yung desire niya. Lord, increase my tithes. And then fast forward
5 years after, binigyan sila ng idea ni Lord to put up a business. Ang sabi niyang ganyan, kahit na walang naniniwala sa amin, si Lord lang talaga. Kasi syempre kapag nag-business ka, paangat pag ganun muna bago yung paangat talagang yon. Pero dun sa mga panahon na talagang kakapuranggit lang yung kinikita nila sa business na yon, hindi nila tinigil. Pinagpatuloy namin, sabi niyang ganyan. Kasi naniniwala kami na God-given idea to. At patuloy lang yung prayer niya na, Lord, increase my tithes. And you know what, church? Magkano na yung tinatithes niya ngayon? Umaabot na po ng almost 50,000 ang kinikita, or not kinikita, ang binibigay nilang tithes. And sa pagkakagulat ko, or before that, ang tawag dito, nagkaroon sila ng management ability. Paano po? Lahat po pala ng kinikita nila is nasa Excel file. Kagaya po ng ginagawa namin ni Kuya Anjo, lahat po ng kinikita namin sa CrabPay, sa Tarts, naka-Excel file po lahat yon. So that even piso, lahat ng kinikita namin is maibigay namin ng buong buo, yung 10%. So ganun din po yung ginawa ng business person na to. Lahat po ng kinikita nila is nasa Excel file so that nakikita nila kung magkano yung maibibigay nilang tithes and income nila. Amen? Ganon din po ba tayo sa mga business person dito? If not, if hindi pa, start na natin. Na maglagay tayo ng Excel file, doon natin i-input lahat ng kinikita natin so that ma-compute natin kung magkano yung 10% natin. And ito na nga po, sa laking gulat ko, shinare ko lang yun ang pangalan ng page po is God is Good. Ganda nito, sabi ko. Kasi naalala ko nga yung prayer din ni Kuya Abe na, Lord, increase my tithes. Wag lang natin. Sabi niya, wag nyo lang ipanalangin na, Lord, increase my income. Pero ang ipanalangin natin is, Lord, increase my tithes. Kasi once na na-increase yung tithes mo, matik, increase din yung income mo. Amen? And ito nga. Ito na nga. Chinata ko. Nung mismong nag-post. Sa sobrang gulat ko, ay Lord, kilala po natin siya. Grabe. Sabi na lang niya, wag na lang ako maingay. Binitin. Hindi. Grabe, nagulat ako na page namin yon, sabi niya. Laking gulat namin na sobrang ang daming nag-share. Kasi nga, sobrang na-bless. From empleyado na 450 lang ang tinatites. Ngayon, almost 50,000 na yung binibigay para kay Lord. Ano yung lesson na makikita natin doon, church? First, nagkaroon sila ng management training ability. Nagkaroon sila ng ability to manage. Paano? Lahat ng kinikita nila, naka-Excel file. Even piso na pumasok sa kanila, tinatites nila. Amen? Pangalawa, yung faithfulness. Nung maliit pa lang yung kinikita nila, todo bigay. Actually, kung titignan natin, pag maliit, napakadali lang ibigay. Amen? Pero kapag lumaki na yung income natin, dun na yung challenge. Paano kung kumikita ka na ng 500,000? Baka sila kumikita na kasi nga nagbibigay na sila ng almost 50,000. Amen? Paano kung 1 million na yung kinikita mo every month? Magkano yung 10% ng 1 million? 100,000 po. Amen? Pero ang sabi niyang ganyan, huwag natin tignan yung 10%. Tignan mo yung maiiwan sa'yo na 90%. At kapag binigay mo yung 10%, you are telling to the Lord, Lord, ingatan mo yung 90% na mitatagan ka na ako. Amen? Sino na yung handang magbigay ngayon na cheerful na magbigay sa ating Diyos? But before that, sabing ganyan, sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Amen. Kaya doon tayo sa mapagkakatiwalaan, even sa maliit o malaki. Amen. Let's pray. Let us hold our tithes and offering. Lord, maraming salamat, O God, for this morning.
that you have given us this opportunity na minsan pa makapunta sa lugar na to. Salamat, Lord, na i-continue mo na i-increase yung mga tithes and offerings sa amin, Lord God. Upang magamit namin ito for the advancement of your kingdom and to give glory unto your name. Marami pa po kaming matulungan at ikaw lang ang aming maparangalan at mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. Before I say anything, the word of God to you to share the very message, gusto ko pong marinig po natin yung pinadala ng Lord sa umagang ito. No? It's not an accident, but di ba lahat ng pagkakataon ay iniloloob ng Panginoon. Okay, so here with us from Baguio, no, si Brother Brian. Brother Brian, dalo kasi pangalan niya. So si Brother Brian, let's welcome him. Brian. Sige. Morning po. Matagal na to. So, yan. True Vine, San Fernando. Good morning po. Nasugo lang ako dito kasi nag-consolidate po talaga ako dito sa Lubao. Sila Jetro. Ayaw nila magpakita sa akin sa Baguio, kaya kinonsolidate ko na lang sila doon. Ayan po. So, naatasan lang po tayo mag-share. Nakakilala ako siguro 11 years ago, 2010, mga December, kung hindi nagkakamali. December yon, may party sa church, sa Bible Way dati, Bible Way Baguio. Pero before pa po noon, meron na akong heart na makakakilala ka kay Lord. Pero ayoko dun sa mga kapitbahay namin kasi ayoko lang. So, ang kagandahan po, pinunta po tayo ni Lord sa True Vine, sa atin po, no, sa Baguio, kanila Pastor Lotter. Pero ano lang yon, parang katuwaan lang kasi nagkayayaan lang kami kumain, ganyan. Mabilis po kasi yung tawagin kapag kain. Amen. Amen. So, yun po, kumain kami, tapos kinabukasan, nung araw na yon, may encounter. Tapos nagkayayaan ulit, nagyabangan lang kami magkakaibigan. Tara, mag-encounter tayo, mag-encounter. Sa 5 o 6 kami, ako lang yung napuntang encounter. Tapos nung nasa encounter na, nag-away pa nga kami nung nag-invite sa akin eh. Kasi sabi niya, ililibre kita ng encounter. Sino dito yung nag-encounter pero sabi nung invite sa'yo, ililibre kita? Tapos hindi ka nilibre. Oo, grabe kasi sabi ko, libre mo ako. Hindi. Hanggang dumating kay Tita Joy. So nagbayad, 500 pa lang nun. So 200 sa akin, 100 sa kaibigan. 200 sa kaibigan ko, 100 sa kay Tita Joy. Yan. So, ayun po yung nangyari. Wait lang. May nangungulit sa akin. Baka si Daddy. Justin. Anyways. So yun po. Fast forward. Ayun po, nakakilala tayo. Nag-encounter kaagad ako. Tapos, ayun, tuloy-tuloy naman na. Nung una parang, sino po dito yung nag-encounter nandito? Nung una parang wala lang sa inyo. No? Sa akin po kasi, nung nag-encounter kami, wala talagang kakilala. In-answered prayer ako ni Lord. Gusto ko, Lord, makakilala ako sa iyo, pero wala akong kakilala. Isa lang po talaga kakilala ko na encounter na yun. Nung nagkakakilala na sila, nakaupo lang ako doon, tinitingnan ko sila, kakilala silang lahat. Shucks, sabi ko, hindi tayo belong. Pero nandito na rin tayo, o di masarap naman yung ulam. Ayun, kumain ako. So yun po, no? Tapos, ayun, fast forward, ano ba? Nakakilala na tayo kay Lord. Pagkatapos po nun, ayan, nag-campus po tayo. Kagandahan po sa campus, ayan, nagsimula lang po sa isang tao. So, isang tao lang kinakailangan nating makita. Kinakailangan may God's appointment sa God's divine appointment saka God's instruction. Iisang tao lang. Isang tao lang po yung kinulit natin na siya yung naging rason kung bakit kumalat sa campus na yon. Si Jetro po ay isa sa mga resulta doon sa isang taong yon. Ayan, glory to God po, no? So,
dumating po sa point na nagsanga-sanga na sila, meron na yung ibang nasa church na active na napupunta sa church natin. Kung nalalaman ko, pinapauwi ko na lang sa church nila. Kasi alam naman po natin na hindi kinakailangan ano, no. So yun, magsimula po nakakilala tayo kay Lord, o ako nakakilala kay Lord. Meron pong mga biyayang hindi mo ine-expect o hindi ko ine-expect na magbibigay sa akin ni Lord. Gaya po ng nung high school po ako, meron yung sa bahay namin, hindi namin lupa pero sa amin yung bahay. Hindi naman po kami squatter pero yun po yung lupain ng aking uncle. Pero nung lumalaki kami, sabi niya, ayoko kayo dyan. Alis na kayo pagkatapos. So, ang ginawa ko po, dahil malapit tayo kay Lord, tama po yung sinabi ni ate, no? Yung Lord increase my tithes. Tama po yun. Pero hindi po ganun yung naisip ko nun. Sabi ko kay Lord, first year college po ako nun, tapos nag-iisip ako, paano kaya ako papayamanin ni Lord? Paano ko yayaman? Sabi ko. Hindi ko naman po pwedeng gawin yung mga ganun, ganito, ganyan. So, binigyan po tayo ng wisdom ni Lord na nagtatites ako dati ng 15%. Kung ano yung nakita, kung ano yung allowance ko, 15% nun, yun na yung tithes ko. So, dahil po doon, siguro mga good 1 year na ginagawa po natin yun, ayun, may pinadala si Lord na pera para bumili kami ng sariling bahay at lupa. Yan. So, hindi po namin niisip, hindi po namin yun inaakala, pero dahil ang galing ni Lord, ayun, may inutusan siya para bumili ng lupa namin. Tapos, pagkatapos nun, hindi lang sapat yung lupa, nagpadala rin siya ng pera pambahay. So, yun po, no? Tapos, ayun na po, tuloy-tuloy lang po yung nangyayari. Tapos, nung dumating na po yung time na mag-work ako, as of now po, nasa Sitel po ako, no? Hindi nagpro-promote. Pero dun po tayo ngayon. Nasa Sitel. Pero sabi ko, first job, pero ang experience ko madami kasi madami tayong nasisel dati sa Baguio. Campus, ganyan. So yun lang po yung laman, yun lang po yung dala-dala ko, yun lang po yung pabor sa akin ni Lord. Na meron akong kasabay na 3 na may experience, ganyan. Pero nung natapos yung final interview, ako po yung pinili. Glory to God. No? So, pwede po pala na sa palagay lang natin, hindi ikaw yung dapat. Pero kapag meron para sa atin yung favor ni Lord, ikaw talaga yon. Amen? So, ganun po. Madami ngayon, as of now po, sa line of work ko po, first level supervisor po tayo. Marami sa mga ehente ko ngayon, binabalik natin kay Lord. Hindi man po mismo sa church, hindi natin nako-connect sa church. Pero sa akin, pinabalik ko sila sa original plan ni Lord sa buhay nila. Kagaya po nung huli, meron yung isa, araw-araw palang umiinom. Sabi sa niya, halika dito, agent, halika dito. Hindi tama yung ginagawa mo. Nagkwentuhan kami sa production floor po namin sa office. Umiiyak siya, nahihiya na ako kasi isipin nila baka pinapaiyak ko siya. Isipin nila yung supervisor nagpapaiyak. Pero magsimula po nun, naging open siya ngayon sa akin. At nagkakaayos na sila ng pamilya niya. So yun po, bagamat hindi siya nako-connect, yun po yung prayer na next level na prayer ko po sa kanya. Ma-connect natin siya sa church. Pero mahalaga po, para sa akin, no, dahil kung di po ako nagkakamali, nasa plan 40 po tayo, ano? Yan. So kaya ako sumugod ako dito para consolidate itong mga to. So yun, no? Mahalaga po talaga yung, para sa akin, yung tinatawag na consolidation. Kung hindi po ako na-consolidate, wala po ako dito sa harapan ninyo. Yan. So, ang consolidation po para sa akin, hanggat meron na po kasi akong ginawang, kumbaga parang, hindi naman plataforma, prinsipyo sa pagdi-disciple ko, na, kumbaga, di ba, nasanay tayo na kapag nawala na yung tao, dun pa lang natin hinahanap. Tama po ba? Normally po, sa akin, napansin ko, bago siya nawala, merong rason. Sagutin na po natin yung rason bago pa siya mawala. Amen? Kumbaga parang po sa sakit, ano po yung mas madaling gamutin? Yung fever o yung cancer? Yung fever, dun po pa lang tayo gumagalaw. Dun pa lang, gumagalaw na po tayo para wala na siyang rason para mawala. Pero kung nawala man siya, pakita pa rin po natin,
paano po nila ako pinakita rin sa akin yan nung huli, dapat na doon tayo nakasalalay sa kanila. Yan. So yun po, yun lang po sa akin, Mami. Glory to God po sa inyo po. Praise God. Palakpakan na uli natin si Lord sa buhay ni Brian. Pag pala pinahawak mo siya ng mic, parang ayaw niya ng bitawan, no? Marami siyang patotoo sa ginawa ng Lord sa buhay niya. Praise God. So nakita natin, no? So walang aksidente, no, na kapag ka na kay Lord ka, may plan ang Panginoon, no? Siya ay may magandang plano sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Okay. So I want to give you a message na lagi na nating narinig dito, no? This is a story about true friends. 'Di ba? Marami tayong songs na naririnig about friends, 'di ba? So magbigay kayo ng example noon. Okay? Ano ba? Wala yata akong alam na ano. Okay? So ngayon, makikita natin dito yung kwento ng 4 na magkakaibigan. No? Meron na kayong hint. Okay? So, ang title ng message natin ngayong umaga ay kagaya rin nung message ni Pastor Lotter, no? Yung bakbakin ng bubong. Sa kanila, butasin ng bubong. Okay? Okay, so ito po yung kwento ng 4 na magkakaibigan. Amen. Okay, so alam nyo na yung story, di ba? Okay, so kahit paulit-ulit ang naririnig natin o nababasa natin tong story to, there is still a new revelation ng Lord sa atin. Amen? So this morning, let's pray to the Lord na bigyan niya tayo ng mas malalim pa na revelation, no, sa ating pagtalakay ng kanyang mga salita. Lord, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Open our hearts, our understanding, that we may have a deeper knowledge, Panginoon, and a deeper understanding, O Lord God, through your word, Panginoon, and the truth that you are wanted to convey to us, O Lord God, that we may really apply the truth, Lord God, that you wanted us to know, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, and we declare your Holy Spirit, Lord God, to move upon us, O Lord God, as we go through these messages, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Okay. So meron po tayong kasabihan, no, na if there's a will, there's a way, di ba? Okay. So kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan, no? So, yan yung mga kasabihan, no, na napaisip sa akin. Okay. So ngayon, basahin natin, no? Mababasa natin ang kwento ng 4 na magkakaibigan na ito at kung paano sila naging kapaki-pakinabang, no, sa kanilang kaibigan. Amen? So, tingnan natin kung meron tayong kaibigan na ganito or tayo yung kaibigan na ito. Amen? Let's see ourselves. Okay? So, sa Mark chapter 2, verse... ganito. Okay. So, mahirap yung no? Punta lang kaya ako dyan, sa baba. No? At basahin. Kasi nahirapan akong dito Okay? So, hindi ako mabilis. Okay, Tagalog. Mark chapter 2, verses 1 to 12. So, basahin muna natin yung 1 and 2. Okay? So, mabuting balita Biblia. Okay? Ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko. Okay. So, bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Okay? So, dito makikita natin na merong pinanggalingan si Jesus at bumalik siya doon sa Capernaum. Okay? Doon sa lugar kung saan nandun siya ngayon. Okay? At sabi dito, kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. So, nasa tahanan siya, nasa isang bahay siya. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat
wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus. Okay? So, sa kanilang kinaroroonan, napabalita na nandoon siya, no? Balitang-balita na siya ay nagpapagaling, no? Nagpapagaling, nagpapalayas ng masamang espiritu, no? Nagpapagaling siya ng mga paralitiko at iba't ibang mga karamdaman. Sa verse 3, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Okay? So dito, makikita natin dito, yung 4 na magkakaibigan na nagdala nitong kaibigan nila na paralitiko. No? So dito, makikita natin yung effort na ginawa nila. Dahil ang mga magkakaibigan na ito, gusto nilang gumaling yung kanilang kaibigan. No? Kaya gumawa sila ng effort, no, ng paraan para madala itong kaibigan nila na ito na may karamdaman, no? At hindi, syempre, hindi madali yung kanilang ginawa. Kasi pagdating nila doon, no, narinig nila na nandun nga si Jesus, no, at nagpapagaling siya. At dahil sa pag-ibig nila, no, merong 3 bagay na makikita natin dito. Ito yun, no. May 3 bagay o 4 na bagay, okay, 3, na makikita natin sa aral ng mga magkakaibigan na ito. Una, yung pagmamahal, no? Dahil sa kanilang pagmamahal dun sa kanilang kaibigan, dinala nila, no, yung paralitiko na yon kay Jesus. Okay? So, ano ba ibig sabihin ng love? 'Di ba? Love spells time. Okay? Love spells time, no? T-I-M-E. So, nagbigay sila ng panahon para doon sa kanilang kaibigan. Amen? Di ba? Nakita ninyo? Okay? So, at gumawa sila ng effort. Okay? Amen? Kagaya ni Brian, no? From Baguio, no? Gumawa siya ng effort. Okay? Pero hindi naman paralyzed yung kanyang kaibigan. Malakas na malakas. Praise God. Okay. So, ngayon, nakita natin dito kung paano nila ipinahayag yung kanilang pagmamahal dun sa kanilang kaibigan. Meron ba kayong kaibigan na ganito na pinapadama, no? Yung pinapadama nila yung kanyang pagmamahal. Okay? Or maari kayo, no? Ikaw ba ay ganito na kaibigan? Di ba? No, ipinapadama mo kung gaano mo kamahal yung iyong kaibigan, no? To the max na kailangan na bakbakin ng bubong para, no, ilapit lamang siya kay Jesus. Amen? So, sa verse 3, ito yun, no? May idinating na isang, ito yun, dinala nila, no? Dinala nila itong paralitiko na ito kay Jesus. At sa verse 4, hindi nila ito mailapit kay Jesus. Pagdating doon, hindi nila mailapit sa dami ng mga tao, no, na nagkakalipungpungan kay Jesus. Siguro, dahil sa kapal, no, kahit na sumigaw sila, oy, gano'n, no, paraanin nyo kami, meron kaming dalang, paralitiko, gusto namin lumapit kay Jesus. Walang nakakaintindi sa kanila, no, kanya-kanyang lusot, okay? So, hindi rin sila makalusot kasi siguro sa kapal ng tao. Imagine ninyo, di ba, naka-attend na ba kayo ng mga gathering, no, o kaya, di ba, sa mga concert, di ba? Yung mga ganong karami ng mga tao. Or dito sa atin ngayong mga conferences, no? Sa dami ng tao, hindi ka maririnig doon sa harapan pag nasa likod ka. Di ba? Sa dami, sa kapal ng tao. Kaya walang umiintindi sa kanila. Kaya gumawa sila ng paraan. Okay? So nagkaroon sila ng plan B. So this is how they care for their friend, no? Meron silang plan B. Okay? Kung hindi pwede, no? Kung hindi sila makaraan doon, ay nagplano sila. Okay? So, itong plan B nila, umubra naman, no? So, naisip nila na pumunta sila doon sa bubong. Okay? Alam ba na merong kasabihan na the way to go up is to go down. Yun. Di ba? The way to go up is to go down. Okay, so ganito yung ginawa nila.
Okay? So how they show their love for their friend, they plan to bring him to Jesus. Bakit? Dahil mahal nila itong kalang kaibigan. And they are moved with compassion. No? Meron silang compassion dun sa kanilang kaibigan na ito. No? Gusto nilang gumaling. So ito na lang yung natatanging ultimate na paraan para makalakad yung kanilang kaibigan. Gusto nilang makasama uli siya sa basketball. Kaya dinala talaga nila. Marahil ganon, no? Meron sila, gusto nila na makasama uli yung kanilang kaibigan sa mga, sa kanilang mga party-party or sa kanilang mga group activities. Okay? So, they spend time. Di ba? Di ba sabi, love spells time. Okay? Because they love this friend, no? They spend time with him, no? Gumawa sila ng kaparaanan para mailapit nila siya kay Jesus. Okay? So, ano ang nakita ni Jesus, no? Alam niyo ba na ito palang paralitiko na ito ay 40 years na nakaratay. So 40 years old na siya, di ba? Okay? So imagine natin kung gaano katagal 'yon, no? All throughout his years, no, throughout his life, no, nakaratay siya sa banig at napakahirap noon, matinding pagdurusa 'yon, di ba? Okay? At hindi natin alam kung sino yung nag-aalaga sa kanya, di ba? Siyempre mahirap din, no, yung katayuan nung nag-aalaga sa kanya. Okay, so may kasabihan tayo, no? May kasabihan tayo that you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen? Ulitin ko. You can give without loving. No, pwede kang magbigay na hindi ka nagmamahal. No? Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Ito yung ipinakita, no? Ito yung pinakita nitong mga magkakaibigan na ito, no? That they give their love for this friend, no? They show they care, no? So ang sabi nga, people don't care how much you know until they know how much you care. Amen? Okay? People don't care how much you know until they know how much you care. So, yun, no? Because they care, no? Gusto nila, no, na madala talaga itong paralyzed na ito kay Jesus. Gumaling siya. Amen? At ano ang nakita ni Jesus nung siya'y dalhin sa kanya, no? Okay? Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. Nung una, ano ang nakita ni Jesus? Kung gaano kalaki yung kanilang pananalig. Amen? So, dito, pangatlo, yung strong faith, no? Nakita ni Jesus, no, sa kanila. Kasi without faith, di ba sabi ng Bible sa James, without faith, hindi. Ang sabi doon sa James, faith without works is dead. Faith without works, ang pananampalataya na walang gawa ay patay, no? Kahit na mag-declare ka, kahit na naniniwala ka, pero kung hindi mo isinasagawa yung pananampalataya mo, no? It is dead, sabi ng Bible. Faith without works is dead. Kaya yun, pinahayag nila through their action, no? Na meron silang, naniniwala sila kay Jesus. They believe in Jesus, that Jesus can do anything. Nothing is impossible with God, no? Nothing is impossible with Jesus, no? If sabi nga ng Bible, all things are possible to them that believe. All things are possible to God. Amen? He is able to do immeasurably more than what we ask or imagine, according to the power that is at work within us, sabi ng Ephesians 3:20. Okay? So, strong determination, no? Yung faith nila. Pinahayag nila sa kanilang strong determination, no? Without
sabi doon, anong ginawa nila? Binakbak nila yung bubong, no? Marahil napanood ninyo yung or narinig nyo na ito, no? Yung mga taga Baguio, no? Yung message na ito, no? And natutuwa ako kay Pastor Lothar as he expound this, no? Pero tingnan ninyo, talagang ito yung message na napapanahon sa atin ngayon, no? Nais ng Lord na magbakbak tayo ng bubong. Amen? Ano bang bubong ang ating babakbakin, no? So yung meron kang plan. Okay, so bawat mga bubong ninyo siguro kailangan kong tingnan kung nabakbak na. Okay, o ibisitahin ko. Okay, hindi. Joke lang. Okay, so hindi yun ang ibig sabihin na literal, no, na bubong. Okay, so faith without action is dead. Amen? Okay? So dito makikita din natin yung crowd, no? Pagkatapos na sabihin ito, balikan natin, no? Doon sa verse 5, no, bago verse 6. Okay, sinabi niya dito sa paralitiko, anak, ipinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Alam niyo ba sa Hebrew word, kapag daw tinawag ka na son, no? Very significant pala 'yon sa kanila. Amen? Very significant. May significance. No? Ang sabi dito, nawala yung ko. Nawala ako. So, very significant sa kanila yon pag sinabing son. It represent, ipinapahayag noon yung talagang pagmamahal. No? Pagmamahal. Okay? So, pinakita ni Jesus yung kanyang pagmamahal doon sa tao, no? Doon sa paralyzed. Sabi dito, Jesus not only forgives, no? Sabi niya, una niyang sinabi, your sins are forgiven, no? Sabi niya, anak, ipinapatawad na ang mga kasalanan mo. 'Yon. Kaya na-amaze yung mga crowd, no? Isa doon sa mga crowd ay mga iskriba, no? Ito ay mga tagapagturo ng kautusan, no? At sila ay isa sa mga usisero doon, no? Hindi sila naniniwala kay Jesus. So hindi lahat ng lumalapit doon, yung mga crowd doon, hindi lahat no nanganaan doon ay totoong naniniwala kay Jesus. Okay? Yung iba nag-uusisero lang, no? Nagmamasid, ano yung mangyayari. Okay? Hindi man sila tunay na naniniwala kay Jesus. Okay? So, ito yung sinabi ni Jesus, anak, ipinapatawad na ang mga kasalanan mo. Pinapatawad na. Pinatatawad. Okay? Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Sabi ni Jesus. Kaya dito, pag sinabi ni Jesus na pinapatawad na yung mga kasalanan niya, hindi lamang nagpapatawad si Jesus kung hindi siya ay nagpapagaling, no? Hindi lang physically yung kanyang pinagagaling, kundi even yung kanyang kaluluwa that needs to be healed. Amen? So marami ngayong mga tao na kagaya nitong paralyzed na ito, no? That nangangailangan ng kagalingan physically and spiritually, lalo na sa spiritual. Amen? Nakagalingan. Okay? So, bakit nagsalita ng ganito ang taong ito? Sabi ng mga eskriba. Kalapastanganan, sabing ganon. Sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Di ba? Hindi ba Diyos lang ang makakapagpatawad ng kasalanan? May naalala ako dito sa sa tagpong dito sa mga salitang ito. Kasi noon meron akong isang reliyon na hindi sila na makapaniwala na talagang Diyos si Jesus. Dito nagpapahayag dito, no? Nung mabasa ko ito na, sabi kong gano'n, no? May mga tao pala hanggang ngayon na hindi sila makapaniwala na si Jesus ay nagpapatawad, na siya ay Diyos. Sabi dito, Diyos lamang. O di, makikita natin dito sa katotohanan ito na si Jesus ay Diyos. He is Lord, no? He's able to forgive sins, di ba? This is truth. This is a new revelation, no? Na
inire-reveal dito na ang Diyos lamang ang makakapagpatawad. Sino yung kausap nila? Sino yung nagpagaling? Di ba? Si Jesus yon. Amen? Palakpakan mo si Lord doon. Alam ni Jesus yung kanilang iniisip. Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko? Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka dahilin mo ang iyong higaan at lumakad ka? No? 'Di ba? Mas madali, no? Alam ni Jesus kung saan niya uunahin na pagilingin yung tao. Amen? So, nais ng Lord maging yung spiritual muna niya, no? Minute ni Lord yung kanyang need, no? Kasi sa tagal na nakaratay siya, syempre, devastated yung kanyang yung pakiramdam niya, yung isip niya, no? Mentally, siya, no? Disrupted, ang tawag ba doon? No? Diskumpiyado daw. Okay, mentally diskumpiyado siya, no? Pero sa oras na 'yon, I believe, no, na nahawa siya doon sa apat niyang mga magkakaibigan, no? Apat na mga kaibigan. Dahil naniniwala sila na pagagalingin siya ni Jesus. Amen. Oo, at siguro habang binabakbak yung bubong, sabi siguro ay itinabi muna siya, friend, dito ka muna. Relax ka lang dyan, kaming bahala dito, ilalaglag, hindi, ibibigay, ano ba ilalaglag? Ihuhulos ka namin sa harapan ni Jesus. No, baka naman mamatay, hindi ganon, no? Hindi, uhulog talaga, no? Ano tawag doon? Ibababa, ihuhugos. Ayun. Ihuhugos ka namin, hindi ilalaglag. Okay? Amen. No, yun. Okay? So sabi nung mga magkakaibigan, relax ka lang dyan, kami ang bahala dito. Okay? Siguro talagang patiently naghihintay. Hindi niya naman siguro talaga bang ginagawa nyo yan? Talaga bang gagawin nyo yan? Na ihuhulos nyo ako dyan? Sabi, maarahil ganon, no? We can't imagine, no, yung the scene, no, habang ginagawa nila yon. Okay, so imagine natin na talagang yung sidhi ng kanilang pagnanais, no, na gumaling yung kanilang kaibigan, no barrier, no? No barrier, walang obstacle sa kanila, no? Umakyat sila doon sa bubong at talagang ginawa nila yung lahat, ang paraan para gumaling yung kanilang kaibigan. Okay? So, yung true compassion nandoon. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng compassion? Compassion literally means to suffer together among. Okay? So, yung emotional researchers, ang sabi nila, it is defined as a feeling that arises when you are confronted with another suffering and feel motivated to relieve that suffering. You will feel motivated kapag naranasan mo din daw yung ganoong kalalagayan, no, nung suffering, yung paghihirap ng taong gusto mong tulungan. Amen? Praise God. So, do you have this kind of feeling? Are you motivated with compassion? Meron ka bang ganitong klaseng compassion, no, na willingly, no, you are desperately, no, na gustong gawin o gawin mo yung pinaka-dakilang bagay para sa iyong kaibigan. Amen? So doon sa kanta natin, no, yung may desperate. Ano yung song natin kaninang may desperate? Ayun, Jesus, I'm desperate for you, sabi doon, no? Pag inaawit natin ito, talagang damdamin natin, no? Namnamin natin yung awit na yon. Amen. Let us express it truly from our hearts, no, na totoo ba na desperado ka? Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm longing for you, no? Ibig sabihin, sinasabi mo yung kay Lord dahil mahal mo siya at gusto mo siyang sundin. Amen? Praise God. So, dun sa message ni Anjo, ang sabi doon,
obedience attracts blessing. Amen? Obedience attracts blessing. Yun yung message niya last Sunday. Amen? So, our obedience will result to blessing even to the next generation. Yung pagsunod natin ngayon, naglalas hanggang dun sa mga susunod na henerasyon. Yung manggagaling sa yung henerasyon at dun sa henerasyon na darating pa. Amen? So, nandun yung pagpapala ng Diyos kapag sumunod ka ngayon, ibig sabihin, magiging kaapu-apuhan mo, from your anak hanggang sa mga kaapu-apuhan mo, yung pagpapala ng Diyos ay dadaloy. Amen? Pagka sumunod ka sa Lord, yung pagpapala niya, dadaloy sa iyo. Amen? So, this is what the Lord is saying today, no? Na let us be obedient to Him. No? Let us be desperate, no? Na gawin, no? O sundin yung kanyang pinagagawa sa atin. Amen? Okay. So, tuloy po tayo, no? Isa pang bagay, no? That dito sa mga makikita natin sa mga magkakaibigan na ito, nothing is impossible to them, no? Impossible is nothing, parang ganon, no? Alam nyo ba na merong isang ngayon na parang multi-level na sa social media, ang pangalan nila ay Crowd, no? Ang pinaka team nila o motto nila ay impossible is nothing. Binaliktad nila, no? Impossible is nothing. Okay, so ganun yung ginawa ng mga magkakaibigan na ito. Okay, they show they care, no? Una, they show their love. Pangalawa, they show they care. Okay? So, they were united, no? To bring their friend to Jesus. Nagkaisa sila, no? Meron tayong plot ngayon, no, na dito sa church, no? We will do this as a team, no? We will do this as a team, no? Tayo po ay magpe-pray din, no? For our friends and loved ones, our family, no? Na sila ay makakilala sa Lord. Amen? Okay? So, ito yung ating gagawin for the next weeks and months, no? Within a month, magpe-pray po tayo. No po? Magpe-pray po tayo for our prayer of 3. We will be group, no? Una, ang kailangan, kasama ka sa isang life group, no? Para magawa natin ito na sama-sama. Amen? So, kung itong mga magkakaibigan na ito, nakagawa ng paraan. Amen? Nakagawa sila ng kaparaanan para mailapit nila yung kanilang isang kaibigan sa Panginoon. No, all fours. No? All four sila, 4 sila. Okay? So, isa yung kanilang napagaling. At yung isang yung napagaling, isa yung kanilang dinala para mapagaling ni Jesus. No? At siya nga ay gumaling. Amen? Praise God. So, hindi sila nag-excuse, hindi sila gumawa ng mga excuses, no? Okay? So, dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pagkikare, with compassion and great faith, no? Nagtagumpay sila. Amen? So, ganun din po sa atin, no? Kung pag may pinagawa sa atin ng Panginoon, no? Sama-sama po natin, no? We will be united, no? Together, no? You're together na, united pa. Okay? Na sama-sama nating gagawin, no, na talagang faithfully, no? Let us have that strong faith like this for friends, no? Yun ang susi, no? Yung ating masidhing pagmamahal sa Diyos at yung ating pananampalataya. If you believe, no? If you believe, miracle can happen. Amen? If you believe, miracle can happen. Imposible, no? Imposible na pumunta sila o imposible na maniwala sila. Pero if you believe, sabi ng Panginoon, nothing is impossible. Amen? Palakpakan natin si Lord doon. Praise God. Okay. So, ngayon po ay makikita natin na they are confident, no? Na
they are confident and assured na talagang they carried yung purpose ng God sa kanilang buhay. Amen? Okay. So, hindi lang pinatawad ng Panginoon yung kasalanan nung may sakit, maging dun sa kanilang spiritual na pangangailangan ay minit ni Jesus. Amen? Kaya, ang hamon po natin sa umagang ito, no, the challenge is, no, tayo ba ay puno ng pag-ibig? No? Tayo ba ay kakitaan ng Lord ng pagmamahal kagaya ng 4 na magkakaibigan na ito? No? Let this be our prayer that bigyan tayo ng Panginoon ng pusong mapagmahal, puso na caring, no? Puso na puno ng strong faith. Amen? Praise God. At yun ang magiging susi. At determination, no? Determination. Are we determined, no? Na talagang dalhin yung ating mga mahal sa buhay, dalhin yung ating mga kaibigan, no, sa ating Panginoon. Amen? Amen? No matter what, no, may obstacle man, may hadlang man, no, God will make a way. Sabi nga, no, God will make a way where there seems no way. He makes spring in the desert. No? Kaya kapag tama yung sinabi, if there's a will, there's a way. Amen? And faith without works is dead. Kaya let us be motivated by the love of God. Tayo pong lahat ay tumayo. Kung meron mang dahilan, kung meron man silang magiging dahilan na maraming dahilan para hindi sila mag-respond, dapat meron tayo daw na kung meron silang 5, meron dapat tayong mga 10 dahilan para maisama natin sila sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. We cannot love others if we don't love God. Yung pong pagmamahal ng Panginoon ang siyang overflow lang, no, ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya una, talagang let us submit ourselves, no, to God. No? Let us submit ourselves to God. Pakapuno tayo ng pag-ibig sa Panginoon. Punuin ng Panginoon ang pagmamahal, compassion, ng strong faith, no, yung ating mga puso upang tayo ay magamit ng Panginoon, makapagdala tayo ng kaluluwa sa kanyang harapan. Amen? Amen. Amen. Praise God. Awitin po natin uli itong itong awit na to, like a fire. No? I want you to give yourself to the Lord right now. Let us commit and surrender ourselves to the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Jesus. Thank you, Lord God. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord God. The fire of your Spirit, O Lord God. Lord, that we may be filled with love, Panginoon, O Lord God. The love that you have loved us, O Lord God. Lord, kagaya, Panginoon, ng mga kaibigan na ito, Diyos, they show, Lord God, your deeper love and compassion to their friend, Panginoon. At tunay, Panginoon, na binigyan mo, Lord God, Lord,
Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for
will not be silent, O Lord God. We will not only see them, Panginoon, to come to perish, O Lord God, but we will do something, Panginoon, that they will not perish, O Lord God, from eternal damnation. Salamat sa iyo, Diyos. And we pray, Lord, na ang mensaheng ito, Panginoon, na pagbubutas ng bubong, O Lord God, through these four friends, Lord. Let it have a strong revelation in us, O Lord God, that will give deep desperation in us, Panginoon, O Lord God. That we have to act, Panginoon, Lord, while there's still time, Panginoon. Habang kami may hininga, habang kami may panahon, habang kami ay malakas, habang kami nakakapag-isip, Panginoon, O Lord God, ng maayos. Lord, we will do something, O Lord God, Lord, like never been before, Panginoon. Lord God, to show, Lord God, Lord, that we love you, Panginoon, that we love these people, that we care for them, Lord God. We care for their soul, O Lord God. We care, Panginoon, O Lord God, for their whole being, O Lord God. Because you love them and you have redeemed them, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos, O Lord God, that nothing is impossible to you, O Lord God. Because we believe, Lord God, let it come to pass, O Lord God, what we believe, Panginoon, that our families will come to you in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord God. We give you all the glory, the honor, and the praise in the mighty name of Jesus. Everybody shout, Amen. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Okay, let's have our communion this day. And let us seal every truth that we have received this very moment. And as we receive this Holy Communion, let us really be mindful of what God has done in our life. This always reminds us the glorious and wonderful na ginawa ng Lord sa ating buhay. So we can distribute our evidence. God's precious sacrifice. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay pinagkalulo, ay dumampot ng tinapay. Taas po natin yung ating mga tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Subo po natin. Salamat, Panginoon, Lord, sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay dun sa krus, so Lord God, that we will always remember, Panginoon, as we receive this communion. Thank you, Lord God, for your love for us, O Lord God. Extravagant love, Panginoon. And we glorify you for this. Thank you, Lord. Gayon din naman, itaas po natin ang ating mga saro. Matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Inumin po natin. Thank you, Lord God. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord God. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Lord, the declaration, oh Lord God, that we declare every Sunday, Panginoon, Sunday morning, Lord God, what the blood can do for
your blood, Panginoon. Every truth that we heard today, Panginoon, Lord God. Let it be, Panginoon, Lord God. Let dumaloy, Panginoon, sa aming puso at isipan ang mga katotohanan na ito, Lord God. Lord, that you will fill our hearts with your love, Panginoon. Lord, with caring. Lord, with faith, Panginoon, with strong faith, oh Lord God. Oh Lord, and strong determination to